Sa ibang balita, ilang mga nabiktima na ng kumakalat na investment scam ang tila hindi pa rin umano nadadala at nais pa rin sumubok sa pangakong easy money ng ilang investment. May report si Alvin Baltazar. Bagamat marami na ang natakbuhan ng mga investors ng iba't ibang networking company na sa huli scam pala, ilang mga nabiktima na nito ang gusto pa ring sumubok sa madaling pamamaraan ng pagtubo sa kanilang pinaghirapang salapi. Ang dahilan, mas nangingibabaw ang paniniwala sa pangako na sa napakaikling panahon ang perang inilagak sa nasabing negosyo, malaking tubo umano ang nakaabang. Yun lang, ingat na lang daw sa susunod para hindi na maulit ang karanasang perang pinaghirapan sa isang iglap ay naglahong parang bula. Pwedeng sumali pero pag-aaralan ko na munang mabuti. Hindi. Depende po kung ano na talaga. Ngayon sisiguraduhin ko naman talaga na legal na talaga. Payo naman ng mga eksperto at ng pamahalaan sa mga hindi talaga mapipigil ang pagsali sa ganitong uri ng investment scheme, kilatising maigi ang mga grupong paglalagakan ng pinaghirapang pera. Magduda na niya kapag ang pangakong tubo ay sobra sa inaasahan lalo't mabilis na naitatakbo ang inilagak na puhunan. Swerte na nga daw kapag ang perang isinugal ay tumagal ng 5 araw o umabot ng 1 linggo. So kung ang isang kumpanya, alam mo na kagad ang pyramid, bakit sasama mo? Kung hindi mo mapahamak yung pera mo, papapahamak naman yung iba. Once na nagpasok ka po ngayon, maghihintay ka ng 4 days, susweldo ka. Kasi ang ipampasweldo po sa inyo ay yung galing po sa papasok pa. So pag huminto po ang pasok na yon, wala na pong papasweldo doon sa mga naghihintay. Ayon sa Alliance for Networkers of the Philippine Organization o ANPO, marami pang mga nabiktima ng investment scam ang mas pinili na lang na manahimik kaysa lumutang. Hindi biro-biro kasi, sabi ni Olinares, ang tinanas na trauma ng mga biktima ng inilabas na salapi ay sadyang galing sa dugo at pawis. Para sa bayan, Alvin Baltazar.